Ay, makikita natin, wala palang bakal to. Walang pundasyon, yung pundasyon, wala ka bakal-bakal eh, bato lang yun, oh. Tapos dito sa ilalim, wala nang tubig, wala nang lupa. Ayan, naanod na lahat ng tubig. So parang ano lang to eh, parang simpleng riprap lang ang ginawa dito eh. Bilyonis ang ano nito. Bilyonis ang budget ng gobyerno. Tingnan nyo naman, walang bakal, no? Ito lang talaga. At eto, 1.5 cm lang yata, oh. 1.5 cm lang yung lapal ng walling itong pundasyon. Ayan, walang kabakal-bakal. Grabe naman itong project na to, no? Ayan, so dito tayo ngayon sa San Mateo Rizal. Tingnan natin yung bandang Rodriguez Rizal ngayon. Doon sa may flood control na ginagawa pagkalampas ng tulay sa Rodriguez Highway. Mayroong ano doon, flood control na gumuho, sinira ng baha. Ayan, so dito sa mong arko ng Montalban Rizal, malalim pa rin ang tubig kahit wala nang ulan. Ito yung part na tumataas talaga ng tubig dito. Kaya ipon mga sasakyan dito kapag malakas ang ulan, kasi mababa masyado yung part na ito ng kalsada. So ayun, wala nang ulan pero malalim pa rin yung tubig. Grabe, lakas ng tubig sa ano, ilog. Sobrang lalim ng tubig sa ilog. Kaliwa lang tayo dito, Rodriguez Highway. Yan doon sa may tulay. Ito yung Rodriguez Highway, Rodriguez Rizal, no? Papunta naman ng ano, pag kumaliwa ka sa dulo, papunta pa yatas yan. Tapos pag kumanan ka dito, dire-diretsuin mo yan pakanan, eh ang tagos niyan doon sa may Star Mall ng ano, San Jose del Monte, Bulacan, no? Centro Mall, Montalban Rizal. Ayan, dito na tayo sa San Jose, Barangay San Jose, Rodriguez Rizal, no? Diretsuin lang natin itong Rodriguez Highway hanggang sa martin natin yung tulay doon sa may Marikina River. Tingnan natin doon yung nasira na flood control. Meron na tayong 1.3 kilometers mula dito sa Jollibee, Rodriguez. Sa may Centro Mall yan, malapit. Drone sana ako dito, kaya lang napakadaming tao. So, ito lang. Kumanan lang tayo dito bago makatulay. So, ayan yung tulay, yung Rodriguez na tulay. Ito naman yung Riverside, yung binabayabay natin. Patagos ko Riverside pag kumanan tayo dyan. So, I think dito yung nasira na ano eh, flood control. Ito na yung tulay, Rodriguez Rizal, no? Tulay. Dami pala ditong verso sa ilalim ng tulay. Grabe yung tubig. I love San Jose. Guys, tingnan nyo yung tubig dito, oh. Grabe lakas ng tubig. Nakakatakot tingnan. So ito yung Marikina River. Nanggagaling ito sa Wawa, no? Barangay San Rafael, Rodriguez Rizal. Napakalaki ng tubig ngayon. Nung huli natin itong binlog nung nakaraan na nag-vlog tayo sa Marikina flood control dyan sa Marikina City, no? So kumuha din tayo ng mga video clips dyan sa may kabilang tulay doon sa may Batasan, no? San Mateo to Batasan Road. So yung tubig nun halos 1/4 lang nito. Ako, bumuhos na yung ulan. Hindi pa tayo nakakapag-drone, no? So hindi pa natin natagpuan yung nasirang flood control. So diretsuin pa natin ito doon sa unahan. Yung mga nagpi-fishing dito, namimingwit. Busing. Ayan, namimingwit sila. Mamaya balik tayo, tingnan natin kung ano nakaupo. Dito namimingwit pala. Malawak kasi itong barangay San Jose, yan ang Rodriguez, no? Napakalaki nito.
pa ang ginagawa nila. Nakuha nila dyan. Ito na yung nasira, oh. Ito na yung nasirang parte. Tingnan natin guys, laki ng crack. Tapos dito talagang gumiba na. Ay, makikita natin wala palang bakal to, walang pundasyon. Yung pundasyon wala ka bakal bato lang yun, oh. Tapos dito sa ilalim wala ng tubig, wala ng lupa. Ayan, naanod na lahat ng tubig. At sisilipin mo, ito dito yung pinakalatag ng semento, may bakal, may nakikita tayong bakal. Ayan, oh. May isang bakal na nakita dyan na ano, ito yung pinaka parang flooring, pinaka ano talaga ng kalsada. Pero itong pundasyon, ayan, walang kabakal-bakal. Grabe naman itong project na to, no? Ayan, so balikan natin itong lakad tayo doon sa may mga nagano para makita natin yung pati dito sa atin. Ayan, tingnan nyo yung ano, bagsak na yung pinaka flood control, pinaka pader ng flood control. Tapos napakanipis ng semento, puro bato yung laman ng loob. Tapos wala namang bukos pala yung bato, no? Para magdikit-dikit sila, mag-band sila ng dikit-dikit. Hindi, pinaka walling lang talaga yung may semento. Lapitan natin doon natin. So dito nakaharang na, mayroon na ditong barrier ang DPWH na nilagay. Kasi yung kalahati nitong part na to, wala nang tubig, wala nang lupa. May huli na? Ano yan? Tilapia. Alagaan nyo? Aquarium. Sa aquarium. Galing, no? So marami na nahuling tilapia. Par silver pala ang tilapia kapag maliit pa. Kulay silver, no? So yan. So ito, kapag hindi naagapan to, hindi ito ginawa kaagad, lalaki ito kasi salungat sa tubig dito, yung bulusok ng tubig, no? Yung buso ng tubig. Babangga dito sa pader na to. Ayan, no? Babangga sa pader na to. Kakainin to ng tubig unti-unti. Grabe yan guys, so, makikita nyo. So parang ano lang to, parang simpleng riprap lang ang ginawa dito, Bilyonis ang ano nito. Bilyonis ang budget ng gobyerno. Tingnan nyo naman, walang bakal, no? Ito lang talaga. At eto 1.5 cm lang yata, 1.5 cm lang yung lapal ng walling. Kasi dito sa labas, ayan, mayroon siguro 2 inches. Yung sa kabila, wala pa nga. Kasi yung parting malalim may 2 inches. Pero yung sa bato talaga 1 cm lang yung lalim ng ano, semento, ay yung kapal ng semento ng walling. Tapos dito, yung mga bato, kikinamada nila, wala naman lang bakal na nilagay dito sa ano, no? Dito, dapat dito may riprap na bato. Tapos yung pinaka walling dun sa labas saka dito sa harap, dapat may ano yan, may bakal, no? Para solid, pati itong taas dapat may bakal ito. Ayan, grabing nangyari dito. Medyo maliit lang to, ilang metro lang ba to? Siguro nasa mga less than 50 meters lang to, nasa mga I think 30 o 25 meters lang ang haba nitong nasirang flood control, no? Pero kapag hindi ito naagapan, at kahit aagapan to, ayusin tong parte na to, masisira at masisira din to. Kasi yan nga, walang semento, walang bakal. At napakanipis lang nung ano, boss, napakanipis lang nung walling nitong flood control pala. Ay, grabe. Ito may makikita tayong bakal. Itong pinaka to, yung may guhit na puti, may bakal, may palaman na bakal, no? Tsaka yung pinaka patwalk, itong patwalk na to, ayan yung patwalk, may bakal yan. Itong kalsada may bakal din. Pero yung pundasyon ng ano, yung pader, walang kabakal-bakal. Ayun dapat yung nilagay nilang matibay na bakal. Kasi yun yung nagiging pundasyon nitong flood control. Ayun yung ano, kung nagkakarga nitong bigat nitong kalsada, lalo pag dinaanan ng malaking truck to. Tingnan nyo kung gaano kataas yan. Halos nasa mga 3 meters yung taas nyan. Yun lang ha, yung level ng tubig lang nakikita natin. Bukod pa yung sa ilalim yan, mas mataas pa yan. Hindi natin alam kung gaano kalalim tong ilog na to. Ay ako, grabe. So kaya talaga walang asenso dito sa atin kasi yung proyekto pa ulit-ulit. So ito naman ay ano, strategy ng mga kontraktor yan At pag ganito kasi endless yung kanilang trabaho. Kasi pag ganyan nasisira, of course uulitin sa kanila yan, tatawagan sila, papagawa, papaayos, another pondo naman, kikita naman sila. Which is yung pinaunang project, simula pa lang ng project, kumita na sila, may taga pa sila. Kaya ayan, di mo walang bakal, panigurado may taga sila dyan. Tapos papagawa sa kanila ulit yan, papaayos, panibagong pondo, may taga na naman sila, may kickback na naman sila. Kaya paborito nila itong mga flood control na to, mga government project para gawin, kasi marami silang kickback dyan.
So malamang, sa malamang yung kabila na yon. Pero tingnan natin, kakaiba yung struktura doon sa kabila eh, yung itsura. Parang may sheet piles na nakalatag doon bago binuhusan. Ayan no. Yung ano, parang corrugated yung style. So hopefully mayroong bakal yan, hindi tulad dito na walang kabakal-bakal no, yung pader. Ayan no, so no wonder guys kung bakit ano, napakalaki ng tubig sa Marikina City no, doon sa may Barangay Barangka, doon sa may malapit sa may SM, tsaka yung Marikina Riverside. Kasi dito nanggagaling yung mga tubig na yun. Ito yung tinatawag kasi Marikina River, diretso ito doon. Lahat ng tubig na bumubuhos mula doon sa may San Rafael, sa may Wawa Dam. Ngayon sa ginagawang, may nagawa diyang ano, no, yung pinaka Upper Wawa Dam. So lahat ng tubig na nanggagaling na naiipon doon, na hindi na kayang i-hold nung dam, so dito yan dumadaloy sa Marikina River. At hindi lang yan, may marang iba pang mga maliliit na river channel dyan na nagjo-joint pagdating dito sa parting to. At dito sila nag-ipon-ipon, kaya napakalaki talaga ng tubig dito. Kaya napaka-importante yung ginagawang flood control dyan sa Marikina. Fortunately, maganda naman ang pagkakagawa. Japan contractor daw yung gumawa niyan, no? Japanese contractor. So which is ito, dapat ginandahan din nila to, tinibayan din nila ng gawa to. Kasi anong mang tibay yung flood control dyan sa may Marikina City, kung dito naman sa taas ay palpak ang pagkakagawa. So once na nasira to, mag-overflow, Marikina pa rin ang bagsak ng tubig, which is hindi nadadaan dito sa river channel na to, sa Marikina River. Dadaan yan dito sa mga kalsada at kabahayan, no? So, kasi ito mahina talaga ang pagkakagawa. Biro mo itong kahabaan na to, itong kahabaan ng flood control na yan ay wala palang bakal. So gaano ka-importante yung struktura na yan dito sa kalsada na to, sa flood control na yan. Napakalaking bagay yan, at yan yung nagiging pundasyon. Dapat itong ano no, flood control, dapat yan ang makapalang bakal. Itong kalsada may bakal, saka yung pathwalk may bakal yan. Pero yung pinaka wall, yung pinaka flood control ay walang bakal. Riprap lang na bato, tapos 1 cm lang yung kapal ng semento na pinambalot dyan sa kanilang riprap. Kaya kapag may malakas na baha, titibagin talaga. Pag once na nagkaroon ng konting crack yan, lalaki at lalaki yan. So yan, baybayin lang natin ito hanggang sa dulo kung ano pa makikita natin dyan. So first time ko pumasok sa area na to, sa may San Jose Rodriguez Rizal, no? So unahan natin, mamalalim na yung tubig. Medyo nag-drop kasi yung elevation ng kalsada, mababa pati dyan. Hindi ko alam kung bakit ano, no? So dapat kasi sa mga engineer nyo ganito, dapat level yung kalsada nila. Patag naman to, bakit pagdating dito nagiging mababa? Kaya nagdating ng ulan, malalim to. Ayan, malalim. Hindi pa nila ginawang level, magka-level na mula doon hanggang malalim na ang parte na dyan. Yung tutusunahan, no? Napakalalim na niya. Tanong tayo sa mga bata. Uy, malalim na yan dyan sa unahan? Ha? Mababaw lang yan? Oo. Saan ang lusot ito? Saan ang diretsyo nitong kalsada na to? Rosario? Labas ng highway ito? Paano na dyan? Yung rough road na? Salamat. Diyan, ako, lakas ng ulan. Sa may Wawa Dam sana, may wala pang daan dito pala. Lumakas ang ulan, hanap tayo masilungan. Biglang bumagsak yung malakas na ulan. So, yung sa dulo, rough road na daw pala yan. Balik tayo doon sa tulay, silong muna ako. Salamat boy ha. Silong muna ako dito, naulan. So, balik tayo doon sa may tulay. Silong lang muna tayo, basa na ako. Si ate, chill lang doon sa ano, nakaupo. Ay tumuulan na, paliwala kay ate. Kaya bumalik na tayo dito sa may tulay at lumakas bigla yung ulan. Kaya lang tayo quick lang tayo dito. Mag quick tanghalian lang tayo dito. Ito na yung pinakatanghalian natin ng quick. Dito huwag na quick kaya lang. So, purutin din to kasi itlog to eh. So
So ito yung pinakatanghalian. Pagkatapos natin dito ay pupunta na tayo ng Marikina doon sa may riverbank. Silipin natin kung gano'n nakataas ang tubig doon. So diretso tayo ng Marikina. Silipin natin doon sa may riverbank. At bukas pag ganito ang panahon bukas, hindi siya mag-uulan ng gusto, ay silipin natin yung Wawa Dam. Na tayo ng Montalban ng San Mateo, doon sa may taas ng San Mateo. So may daan tayo sa may Casa Piricrit. Yung pinakamagandang nakadungaw doon sa pinaka Upper Wawa Dam. Tingnan natin bukas kapag hindi masyadong mag-uulan. Ayan, balik na tayo dito sa Rodriguez Highway. Barangka, Marikina. So dito na tayo, riverbank ng Marikina City. Silipin na natin yung ilog din sa baba kung gaano siya kalalim. Ayan, may mga taong nag-fishing. Dami yung nag-fishing dito. Kaso wala tayong mapatahan na ito. Tawid tayo sa kabila. May bakanteng lote kung tayo magpapark sa ang bayan ng mga Joy Riders sa Move It. Kaso wala sila ngayon, maulan. Tayo dito sa may ginagawang flood control dito sa Marikina City. Tingnan natin itong mga nag-fishing dito kung ano nahuhuli nila. Wala pa. Wala pa silang huli ata. Bulati, daming bulati. May huli na? Ito laki Laki ng huli nila, tilapia Ay, patay na. Buhay pa Tilapia. Sa'yo yan, huli mo? Bulati Malaki pala ng tilapia dito. Hindi natin masilip kasi mataas. Pero yung kita nyo na mula dito, kita nyo na yung tubig na sa na yan, 14 na. Ayan ano ba yan? 14 feet na yung taas ng tubig. So napakataas nito. Ito meron pa silang mga stockpile dito na ginagawa. Siguro gagawing yan walkway yung pinakataas parang doon sa kabila ang pakataas na doon sa kabila. So dito gagawin sigurong katulad noon. Tapos dito kasi pasyalan kasi doon kasi yung Marikina Riverbank Park. May park na yan dyan nilid ng ilog. So siguro gagawin din itong parang may dyan sila may yung bicycle lane na pwede kang magbibisikleta kasi doon sa unahan merong pwedeng arkilahin ng mga bisikleta. Ito meron silang itong indicator ng yung water height. Ayan yung bakal na so yung green siguro okay pa yan, level na yan. So palagay natin 1, 2, meron pang 2 feet na natitira sa pinaka tolerable pa na level ng tubig. Pero siguro pag lumampas din sa may green na yan, ayun na yung pinaka danger. So sa ganyan kataas pa lang, may 2 feet pa natitira. So hindi pa siya nakakabahala. Hindi ko lang alam nung nakaraan kasi kita natin yung mga tubig na bakat ng tubig, lampas na siya doon sa may green. So siguro napakalaki ng tubig nung nakaraan kasi ngayon wala nang ulan, pamigil na yung ulan. At kahapon na ina rin yung ulan kahapon. Ayan, dumadami na yung unti-unting dumadami yung mga nag-fishing dito. Parami ng parami yung dumating, may mga bago pang dumating.
habang nagdo-drone tayo. So ayan no, so uwi na tayo. So sa susunod ay try natin silipin naman kung ano na nangyayari dun sa Wawa Dam. So bukas kung hindi mag-uulan ng husto, puntahan natin yung Wawa Dam. Tingnan natin kung gaano na nga ba kataas doon. So ayan, shout out sa mga nagfi-fishing dito, pakadami nila.